Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Caregiver Welfare Act na naglalatag ng polisiya upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga caregiver sa bansa. Malaking hakbang para sa pagbibigay proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga caregiver particular sa mga OFW. Ang Republic Act No. 11965 o ang AN Act institutionalizing policies for the protection and welfare of caregivers in the practice of their occupation ay nilagdaan noong Nobyembre 23. Magiging epektibo ito makalipas ng 15 araw mula sa pagkakalathala sa pahayagan. Binigyang diin ito ni Senate Majority Leader Joel Villanueva matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang Caregivers Act matapos ang ilang taong deliberasyon sa Kongreso. Bago nilagdaan ang pinal na bersyon ng batas, isinulong ni Villanueva ang ilang amendment para pagtibayin ang panukalang batas. Iniwawasto ng bagong batas ang pagtiyak na mayroong disenteng trabaho at kita, at ligtas sa pang-aabuso, harassment, karahasan, at economic exploitation ang mga caregiver. Isang mahalagang probisyon sa batas ay dapat 18 taong gulang ang caregiver at dapat tiyakin ang mga bata ay protektado sa lahat ng uri ng pang-aabuso at pagsasamantala. Ang oras ng trabaho ng caregiver ay ibabatay umano sa kanilang employment contract at kung lalagpas ng 8 oras kada araw ay dapat silang bigyan ng overtime pay. Ang kanilang sweldo ay hindi rin maaring mas mababa sa minimum wage sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Ayon kay Villanueva, ito ay nakahanay sa kasalukuyang requirement ng TESDA para sa prospective trainees ng caregiving course na makatapos muna ng high school. Nakasaad sa bagong batas ang pagbibigay ng 13-month pay, night differential, leave credit, separation pay, at mga katulad na benepisyo. Nilinaw ng Majority Leader ang kahulugan ng caregiver kung saan isasama ang mga sinertipikahan ng TESDA na voluntaryong nagpalista bilang caregivers sa peso ng Department of Labor. Itong Australia, ayon po sa report mga sangkay, ay sasama na Australian military assets sasama sa West Philippine Sea Patrol at Maritime Training activity sa Pilipinas. Ako. For sure, hindi po talaga magugustuhan ito ng China. Itong balitang to. Pero, wala pa magagawa dyan ng China. Siyempre, alangan naman mga sangkay magpadaig ang Pilipinas at China. So, ano na naman kaya magiging reaction dito ng China? Ito, panoorin po muna natin ang balitang to, saka tayo mag-react. Nagsimula na ngayong Sabado ang 3 araw na Philippine-Australia Maritime Cooperative Activity. Sa isang post ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na malaking tulong ang pagsasanay upang lalo pang mapaigting ang ugnayan ng Pilipinas at Australia sa usapin ng maritime security. Kabilang sa mga sasabak sa nasabing training ang 2 barko ng Pilipinas, kabilang na ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur. Gayon din ang 2 surveillance aircraft ng Armed Forces of the Philippines. Sa panig naman ng Australia, sasama sa pagsasanay ang kanilang HMAS Tuhumba at aircraft na P-8A Poseidon. Magsasagawa ang mga ito ng joint patrol sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na tatagal hanggang sa Lunes, November 27. So, kakatapos lang mga sangkay ng Pilipinas at Amerika. At kahit tapos na yun mga sangkay, andyan pa rin po yung mga Amerikano. Ngayon, ano kaya ang magiging reaction dito ng China? Nakaraan lamang mga sangkay, nag-react po ang China. Sabi po nila, itong ginawa ng Pilipinas na paghingi ng tulong sa mga bansa dyan, kagaya ng Amerika, napag-uudyok ito ng malaking kaguluhan dito sa ating rehiyon. Dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman nanggugulo ang Pilipinas . Ang nanggugulo, China. Biruin mo, pasok po sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ang ginawa ng China mga sangkay, talagang nilapit nila ng nilapit yung sinasabi nilang teritoryo nila. Abot po, konti na lang mga sangkay. Maaabot na po yung mga lupain ng Pilipinas na hindi na po doon mismo sa karagatan. Ganyan po katindi ang ginagawa ng China ngayon. At marami po silang ginagawang pang-iipit sa mga kababayan nating mangingisda at mga Navy o mga Philippine Coast Guard mismo, mga sangkay na
Minsan na po nilang iniipit dyan, binabangga, ano pa ba, binubomba ng tubig, hinaharang mga sangkay, yan po ang ginagawa ng China. So, ang Pilipinas, let's be honest, hindi po talaga kaya ng Pilipinas na mag-isa lang. Dahil wala na po tayo sa panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Okay, nung panahon ni Macoy, ni Apulacay, yung Spratly Islands, o kaya buong West Philippine Sea, bantay sarado po yan. Lalapit pa lamang po yung mga barko ng China, Vietnam, o kung sino pa mang papasok ng mga bansa, binubomba na po ng mga malalakas na barko natin na nagbabantay sa buong area na yan. Ang problema nung nawala si Ferdinand E. Marcos, 1995, nagulantang na lamang po ang gobyerno ng Pilipinas, napakarami na pong pinatayuan ng istruktura ng Vietnam. Oy, magugulat kayo dyan. Sabihin nyo na naman, oh talaga ba? Bakit Vietnam? Akala ko ba China? Vietnam po. Dahil Vietnam po yung unang nag-occupy dyan. Of course, anti-China po tayo dahil pro-Philippines ako. Hindi po ayoko talaga sa China. Okay? Ayoko rin sa Amerika. Pero mga sangkay, pwede naman tayong, kumbaga, pwedeng gumit na tayo pagdating sa away po ng Amerika at China kasi sila naman po talaga yung nagsasalpukan. Ang mahalaga, tayo po ay solid sa Pilipinas. Hindi po dapat tayo naghihiwa-hiwalay ng prinsipyo when it comes to our territory. No, because we are all Filipino. We have the same blood. Isang lahi lamang po tayo. Dapat tumitindig po tayo para sa bansa lamang po natin, hindi para sa China o para sa Amerika. Okay, balik po tayo. Ngayon, mga sangkay, ang may pinakamaraming istruktura dyan na pinatayo at mga reclamation, wala pong iba kundi ang Vietnam. And I don't know bakit itong mga politiko natin ayaw po talaga nilang banggitin. Kahit man lang sabihin nila, nalaman ko na ang Vietnam pala, marami na rin ginagawa dyan. Diba? Balit, wala pong wala pong, ilang beses na po tayo nag-call out. Maraming beses na. Wala pong reaksyon, yung kahit man lang mapag-usapan doon, i-call out, no? So sana po bibilin po talaga ako, may isa lamang pong senador na banggitin sa Senado, i-call out ang Vietnam. Nasasabihin kayo, Vietnam, bakit nyo ginagawa itong reclamation dyan sa West Philippine Sea? Kapag may gumawa ng ganon, ibablog kita kaagad, sir o ma'am. Sasaluduhan kita kaagad. Again, wala po ako sa politika dahil ayoko na talaga sa politika. Kayo na mismo umusga sa politics sa Pilipinas. Tingnan niyo yung politika sa Pilipinas. Magulo, away ng away, instead na tumulong na lamang, gagawin pang, alam nyo, pinupolitika lahat ng pagtulong, lahat ng actions. Diyos me, Marimar. Wala na po. Kumbaga, umay na po tayo. Ako, mga sangkay, for your information, from 2015, lumalaban po tayo sa, hindi tayo tumatakbo bilang politiko, mga sangkay, pero may prinsipyo po tayo. Pinaglalaban po talaga natin yung ating bansa, tumutulong tayo sa mga politiko na sa tingin natin, tama yung kanilang prinsipyo at goals o kanilang adhikain, vision para po sa ating bansa. From 2015 to 2022, doon na lamang po ang naging hangganan ng pagbablog natin about politics. Okay? Dahil nitong 2023, tinapos na po natin lahat mga sangkay. Though, syempre, mga kaibigan pa rin po natin yung mga politicians, mga sangkay, no? Hindi po natin talaga kinakalimutan ng mga yan. Mga kaibigan pa rin natin sila. Pero pagdating po sa content, hindi na po natin talaga kino-content sila, mga sangkay. Siguro maliban kay Attorney Gadon. Attorney Gadon talagang, kilala ko kasi yung taong yun eh. Alam ko yung alam ko yung prinsipyo at iniisip niya mga sangkay. Tayo kasi ang ahala lamang po natin, siya matapang, talasigaw. Pero in real life, naku, mga sangkay, ibang-iba po yan. So, dito, ano kaya ang magiging reaksyon ng China? Malamang magagalit po ang China. Hindi na po tayo magugulat dyan. Subalit, ipagdasal po natin ang ating bansa na hindi po talaga tayo humantong sa digmaan kagaya po ng nangyari sa Israel laban sa Hamas o Ukraine laban sa Russia. Let's pray for our country.
Pilipinas, magkaisa po tayo sa pananalangin sa lahat po ng mga Kristiyano, lahat po ng mga born-again Christians dyan. Please pray for our country. Pray for our leaders na hindi po tayo ipahamak ng mga yan, bagkus dalhin po tayo sa kapayapaan at kabutihan. Well, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Just comment down. Nagustuhan mo ba ang video ito? Paki-like at share na din para mas marami pang makakalam sa balitang ito.